Janine's POV. Is this a setup? May inis kong tanong kay Maymay. She guiltily bit her lower lip. Well, dapat nung Pasko kaso, wala ka, kaya ngayon na lang. Then her jolly vibe was back again. Sige na, makipot ka pa eh. Baba na. Pilit pa niya. Tinanggal niya ang seatbelt ko at tinulak-tulak ako palabas. Halos madapa ako sa taas ng hill sa suit ko. I glared at her, but she just waved her hand and closed the door with a smirk. Agad umandar sa sasakyan na masara niya ang pinto. Gusto ko sanang habulin kaso mabilis na ang andar. Napagmutong hininga na lang ako. Tinangala ang building, particular sa apartment ni Tyrone. Namula pa ang pisngi ko na maalaala ang ginawa namin doon. Bago ako nag-inarte at hindi ko siya kausapin, nilibot ko ng tingin ang building, thinking if I should go and give a visit. But I wasn't shocked when I saw him right in front of me with his rugged look and visible wrinkles. Kuya. The nostalgic feeling was invading my system. The feeling of being his sister, him as my brother, and that yet a lover. My heart warmed. Nawala ng kusa ang inis ko sa kanya. Na-miss ko siya ng sobra. Humakbang si Tyrone palapit at patuloy na nanitig. Bahagya pa akong napaatras ang hawakan niya ang kamay ko. I flinched but not terrified of him. Mabigat siyang huminga. No, baby. His husky voice lingers in my ear. Call me Tyrone, not Kuya. And I'm going to steal this night. Just Tyrone. And just for tonight, baby. He whispered. And intently looked at me. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Subalit halos mawala ng hininga na yumuko siya tulihin ang mga labi ko. Wala sa sarili. Napakapit ako sa kanyang braso. And then, I was lost. And I know I will surrender again. And when I said I surrender, I fully surrendered. Sorry, baby. I think I need to do this now. If not, might slip away into my arms again. Nagsusumamang bulong ni Tyrone. Sa ilang beses na may mangyari sa amin, tatanggi pa ba ako ngayon kung kailan nang ulila ako sa kanya ng sobra? Napapalunok ako sa nalalapit na pag-iisa muli ng aming katawan. At tuluyan akong inangkin ni Tyrone. At pagkatapos ay binati ako ng Happy New Year. Nananakit man ang gitna hindi ko inalintana. Pilit ko na lamang iwinawaksa ang inis. Siguro hindi pa siya handa magpakaama. Maaga pa. Hindi pa New Year. Advance ka lang. Mahinang pun ako nang walang marinig na paputok sa labas. Nauna lang siya. He growled then rolled me to bed. He encircled his strong arm in my back. Let's welcome New Year then. Bulong ni Tyrone. Dumukwang at pinatakan pa ako ng isang halik bago muling umupo at tumayo. Buhat-buhat niya ako. At konektado ang aming mga katawan noong naglakad siya patung sa nakasaradong bintana. Wala akong magawa kundi ang kumapit sa kanya ng mahigpit. Let's wait for some firecrackers. Kinagat niya ang tenga ko bago binuksan ang bintana. Masok kami kalamigang hangin doon. But not enough to calm my raging heat. Nagwawala ang puso ko sa init na nararamdaman. Maingat niya akong sinandal. Inayos niya pang isang binti kong nasa kanyang biwang. I love you, baby. Pao si Tyrone na bulong bago magsimulang gumalaw muli. Tila may humaplo sa init sa puso ko at nagpasiklab pa sa init na nararamdaman. Nasulubong ko ang namumungay niya mga mata. I'm not waiting for any response. I can feel a reply through your body. Like you. I'm not willing to wait. So I'm claiming it now. He even carried me back to the bed. Galit ko sa tinalikuran at patagilid ito humiga sa kama. I heard him sigh. Lumundo pa ng bahagya ang higaan. Kasunod doon ay ang paghapit ni Tyrone sa akin at pagyakap na mahigpit sa baywang atiyan ko. From my back, he kissed my hair. Pinuuna niya pa ang braso niya sa akin. Hindi alintana ang basang buhok ko. Ilang beses na yung pinaulan na ng halik ang buhok at bato ko. Minsan nga bumaba pa sa likod ko. Pero hindi ko siya kinibo. I never melted. Naiinis ako na na-scam ako. Ang lilo namang sinabi kong sa loob.
Saan ba siya nag-aalinlangan? Kaya naman niya akong bahayin, at kahit 10 anak kaya niyang pakainin. I felt his feather kisses on my shoulders. Hindi ka ba nagugutom? Malambing niyang tanong. Umismid ako. Ginalaw ko ang balikat ko upang matigil ang paghalik niya doon. Tumigil nga siya. Tingin ko rin. Ay ubos ng pasensya niya base sa marahas siyang pagbuntong hininga. You know that your father will not like if I get you pregnant early. Pagkapaintindi pa ni Tyrone. I knew it. I know the consequences, pero alam ko, kaya din niya akong buhayin. Pwede naman din niya akong itanan, pero tingin ko, ay mas mahalaga sa kanyang sasabihin ng mga magulang ko. Nire-respeto pa niya samantalang binabaliwala na siya. Hindi na nga siya ni-invite sa party. Ano bang kinakatakot mo? Wala namang magagawa si Daddy kung mabuntis ako. No, it's just a matter of pleasure and self-control, baby. Niyakapan niya ako ng mahigpit. Puro ka self-control. Puro mga panakaw ang pagkikita natin. Pwede namang sabihin na natin ang totoo sa kanila para malaya na tayong dalawa, Tyrone. Halos manghina ang boses ko. Muli siyang bumutong hininga. It's not that easy. Mainit ang dugo sa akin ng daddy mo. Paalaala nito, bahagya ako ng uso. Kulang sa akin ang mga patagong pagkikita. Gusto ko siyang mayakap gabi-gabi. Staying here by my side is enough for me to know that you will stay. You will stay because you can't get enough of me. Sinabayan pa iyon ng mahinang tawa. Napairap ako. Ayaw tanggapin ng mga pampalubag-loob ng mga salita. Pleasure is just a bonus. A dessert. Dagdag pa ni Tyrone. Umayos ako ng higa at humarap sa kanya. Naninitig at hindi pinapakawala ng kanyang tingin. Ngumisi ako. It's not, baby. It is the main course. Lakas loob ng sambit. Bago mapasok ng siniilang halik sa labi. I ended up again on his top. Ni hindi nagrereklamo sa bigat ko. Bumalik pa sa alaala ko. Ang parehas sa ayos ang huling punta ko dito. We also had a pleasurable night before like this. And I'm seeing what would happen next. Sumiksik ako sa kanyang leeg na lalo nagpahigpit ang yakap niya sa akin. Pinilit kong bumalik sa pagtulog ngunit tila ayaw na ng aking katawan. Naantok ako, nagmulat ang mga mata at nag-angat ang ulo. Kumura pa ako na bumungad sa akin ang awang niya mga labi. Ginalugad ko ng tingin ang kabuuan ng mukha niya. He does really look so delectable. His freckles and his thin lips are best assets. Kaya nga ba patay na patay sa kanya si Maymay noon? Baka nga pati sa Tarlac ay marami nakakagusto sa kanya na hindi ko alam. Si Lalay baka balo din sa kanya, kaya dikit ng dikit. Napabuntong hininga ako. Tinalunto ng daliri ko ang magaspang niyang panga. Pinatakan ko rin ng mabining halik ang mga nakaawang niyang labi. Napahagik-hik pa ako ng bahagi magmulat siya ng mga mata. Dumako sa akin ang kanyang tingin, pero napasulyap din sa paligid. Bago din ang palad niya sa likod ko. Napangisip pa siya ng tila ng pagtanto ang nangyari kagabi. Happy New Year, baby. Namamuos at may ngisi si Tyrone na pagbati. Namula ang mga pisngit ko sa kanyang titig. Happy New Year din and good morning. Kung ganito araw-araw ang bubungad sa akin, gaganahan ako mag-aral. Paano pa kung mag-asawa na kaming dalawa? Sweet. What time is it? I shrugged my shoulders. Hindi ko naman sigurado kung anong oras na basta ang alam ko, umaga na. Sumiksik ako ulit sa kanyang leeg at pumikit. I need to take you home. Nahihirapang sabi ni Tyrone at tila sarili lamang ang kausap. Nagangat ako ng tingin at binigyan siya ng matalim na titig. No, I want to stay here with you. Bahagya siyang ngumiti. Pinatakan pa ng halik ang mga labi ko, paulit-ulit hanggang sa tuluyan niyang palalimin iyon. As much as I want you beside me, I can't, baby. Paliwanag niya sa pagitan ng kanyang mga halik. Nalalayo niya ang katawan ko patagilid. He didn't cut the kiss. Instead, he made it deeper. Umaga-umaga ay napuno ng init ang maliit niyang apartment. Hindi na lamang din ako nagreklamo na ayaw talaga niya mag-iwan ng bakas sa loob. Dito muna ako, please. Ayoko pang umuwi. Request ko sa kanya matapos naming mapunta sa sahig.
Hindi ko nga alam kung paano kami humantong doon. Maging sa maliit niyang lababo ay hindi nakatakas. Ang nalaala ko lang ay halos hindi na kami mapaghiwalay. Ilang beses naman siya nagpigil ngunit natatalo ang sarili niyang init. Hindi rin siya makatanggi sa bawat haplos ko. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay kailangan naming suliting 2 ang oras na magkasama kami. Tiyak naman kasi babalik siya sa Tarlac. Hanggang sa pagligo ay hindi maiwasang mag-isa ang aming mga katawan. Dampi lang yata ng balat niya sa balat ko ay sumisiklab na ang init. Buong katawan ko na nga namamarkahan niya at nabigyan ng atensyon. Hindi rin niya ako napigilan na bumalik sa kama at matulog ulit saglit. Tumabi naman siya at halos ayaw rin akong bitawan. Daig pa namin ang bagong mag-asawa. Literal. Dahil hindi namin maiwasan ang hindi magniig. Kahit ang kama ay malamang na sumusuko na sa bigat naming 2. Sa ilang pagsakop nga niya sa aking katawan ay halos madin kong kinulong ang kanyang baywang sa mga binti ko upang hindi siya humiwalay. Napangisip ko siyang tinignan. Hindi ka talaga marunong makinig. Sumusukong sambit ito at hindi humiwalay. Nang matapos, ay pinaliguan niya ako ulit. Sa lubong pangkilay niyang binalibag ang dress ko at ang underwear na sinira niya. Damit mo na lang mga isusuot ko. Mungkahi ko pa sa kanya. Hindi ko mapigilang manguso lalo na sa tuwing mariin siyang tumititig sa hubad kong katawan. Kasalanan niya yan. Ngayon, hindi alam kung paano ako ihahatid na disente pa rin. Ibili mo na lamang ako ng bagong damit. Kaya lang anong oras na? Humina pa ang boses ko sa dulo. Sumusuko na pamuntuhin nga siya at binihisan ako ng t-shirt at boxer. Halos alas 9 na nang bumiyahe kaming pauwi. Dumaan sa drive-thru at bumili ng almusal. Tanghalian na pala. Doon ko lang naramdaman ang gutom. Kung tama ang tanda ko, ay hindi kami kumain kagabi. Nagkainan lang ng maraming beses. Namula mga pisngi ko matapos maalaala iyon. Hindi ko naman kasalanan na nawalan siya ng kontrol, diba? Bakit ba kasi niya ginugutom ang sarili niya? Kayong hinahayaan ko naman siya at pinapaubaya pa sa kanyang katawan ko. He parked his car 3 blocks away from the mansion. Isang beses pa akong uminom sa bottled water bago tanggalin ang seatbelt ko. I will call you on video call. Sagutin mo. May gigil niyang turan. Napairap ako. Lagi ka naman ganyan. Pagkatapos mong pagsawaan ng katawan ko ay aalis ka at video call lang ang pampalubag loob mo. Hindi ko may wasang maging sarkastiko. Totoo naman. Kung may paninindigan siya, ay dapat humarap siya kay daddy at hingin ang aking kamay. Hindi yung patagupa na makipagkita. Umungol siya ng protesta. Baby, I didn't use your body. Sinamba ko. Napasinghap ako. Napalunok pa ako ng igiya ni Tyrone ng chin ko. Paharap sa kanya. Pusang bumaba ang tingin ko sa mga labi niya. I don't like the way you think. I didn't use your body for my own pleasure. I made sure we both enjoyed it. Give me 3 more months. And you will not feel that way anymore. Kung malubog ang puso ko, anong kanyang plano sa loob ng 3 buwan? Kaya ko maghintay basta kasal ang ibibigay niya. Nakaya ko nga ang buong Christmas break. Ngayon pa ba ang hindi? Umiiling ko binuksan ang pinto sa banda ko at mahigpit na humabak sa paper bag. 3 months, baby. Remember that. Maangas niyang pahabol. Bago ko pa man maisara ang pinto, dala ko ang kanyang sinabi sa paglayo ko sa sasakyan. Okay. I will hold on that. Kung hindi mangyari, ay ako nang gagawa ng paraan. Napayakap ako sa sarili ko at inamoy pa mabangong damit niya. Hiling ko na lang ay wala sana sa mansyon sila mama para matiwasi ako makapasok sa bahay. But I was wrong. Sa bungad pa lamang ng pinto ay nandun sila daddy at matalim ang binibigay na tingin sa akin, maging sa damit kong suot. Mabibigat ang mga hakbang na ginawa ko papasok. Mas gusok na layatang tumakbo, paalis doon, o sumama kay Tyrone, at hindi na bumalik pa ng mansyon. Where have you been, Janine? Dumadugundong ang boses nito, at nagpakaban husa sa akin. Lalong humigpit ang yakap ko sa aking sarili at sa paper bag. Hindi ako makatingin lalo na, at kita ko ang gigil at galit ni Daddy. Didn't I tell you he's not good for you?
Wala pa nga napapatunayan yan. Galit pa rin niyang sigaw. Kita ko ang mga kamay nito nanginginig sa galit. Hindi ako makatingin at hindi ko alam ang isasagot. Ayaw kong salubungin ang galit ni Daddy. Kahit hindi ko sabihin na alam nilang may nangyayari sa amin ni Tyrone. I don't need to speak. Ayos ko pa lamang ihalata na. Mga lamang ako ng malalim at nagpatuloy sa paghakbang. Trying to avoid my daddy's raging looks. Hindi ko rin naman balak magsinungaling. Bahala na kung hindi nila matanggap. For God's sake, Janine. Napatigil ako sa paghakbang. Mariing nakapikit ang mga mata at nanginginig ang mga binti. Sumisikip din ang aking dibdib at nagiinit ang sulok ng mga mata. I know I am wrong. Ayaw ko magmulat ang mga mata. Sinasapal ako ng katotohanan ng mali nga ang magpatukso at mas lalong mali na magustuhan siya. What have you done, princess? Si Daddy, sa nangihinang boses. Did he force you? Marahas akong umiling. Hindi naman talaga. I know what I am doing. I am fully aware with the consequences. And yet, I proceed. Hindi rin ako pinilit ni Tyrone kahit kailan. Ako ba nga namimilit sa kanya? Bumagsak ang tingin ko sa sahig at sinubukang humakbang ulit. Ayoko na magsalita at mas lalong ayoko na makinig. Hindi naman nila maintindihan. Hindi naman sila ang nasa sitwasyon ko. Are you out of your mind? Dad shouted. Kasunod ng galit itong sigaw ay ang malakas sa pagtapon at pagkabasag nito sa babasag ng face. Nangihinamat sa pinapakit ang galit ito ay nagpatuloy ako sa paglalakad papuntang hagdanan. Ruben, tama na nga. Ako ang kakausap mamaya. Pigil ni Mama kay Daddy. Masakit, hindi pa sila kasal. Madaing punto ni Daddy. Anong kasal? Huwag ka nga munang nagagalit. Kakausapin ko pa si Janine. No need for that, Imelda. He used. Janine, ginamit niya ang anak ko. Kasunod doon, ay dinitong hikbi nito na siyang tuloy ang nagpatuloy sa mga luha ko. Nalalabo ang paningin ko sa pag-akyat. Kumakawala mahihinang hikbi. Hindi ko matanggap na iniiyakan ako ni Daddy dahil sa nagawa ko. Ganun ba yun kasama? Am I not a good child? Asama ko na bang anak at nagawa kong paiyakin ang daddy ko? Tuloy nang umalog ang mga balikat ko at hindi matanggap na ganun kasama ang nagawa ko. Para may punyalapilit na hinahati ang puso ko. Kahit gusto kong ipagtanggol si Tyrone, alam kong mali kaming dalawa. Mali ang sitwasyon at mali ang nangyari. I sobbed harder because of that realization. Sa nalalabong paningin, ay maras na pagbukas ko sa pinto ng sarili kong kwarto. Maging ang paper bag na hawak ko, ay niitsa ko sa kama bago sumubsob doon at tinabad ang mukha sa unan. I cried harder than the usual. The pain is scraping my heart, my mind, my body, and my dignity. Am I less of a woman? Hindi maisip na kukwestiyonin ko ang sarili ko. Pero tingin ko, oo. I am not worth it. A worthless child. An undignified woman. Malandi. Walang delikadesa. Madali matukso. Makasalanan. Kumukuyab ang mga kamao ko sa pasakit na nararamdaman. Gusto ko lamang namang tumakas. I harshly beat the soft pillow when I heard footsteps going upstairs. Nagmamadali. Next thing with that is my door aggressively opening, banging loudly. Hindi ako gumalaw at pilit pinigilan ng hikbi. Dinig ko ang takong ng heels si Mama na papalapit sa kama. Kumakabog ang aking dibdib sa hindi pamilyar na paggalaw nito. Stand, madiin, at malamig niyang utos. Hindi ako kumilos at kumapit lamang na mahigpit sa unan. I'm scared. I'm not ready from any reaction of her. Nasaktan ko na si Daddy. Ayokong pati si Mama ay masaktan ko. Kahit hindi sadya, hindi ko kaya. I said stand. Gigil niyang sigaw. Napahigit ako sa kanyang sigaw, pero hindi pa rin kumilos. Tatayo ka o itatayo kita? Mas galit niyang turan. Sa nanginginig ng mga binti, ay marahan akong tumayo. Na hindi pa lubos ang nakakatayo ng hagitin nito ang mga braso ko. Nagpupuyo sa galit ang mga tingin ni Mama at ang hawak ay walang lambing.
Madiin na tila babao na ang matutulis niyang kuko sa balat ko. Matalim niya akong tinignan nang subukan kong umatras. Hinawi niya ang maliit kong buhok at sinuri ang aking lieg. She's not contented with that. Marasa nang itinaas ang dulo ng t-shirt. Kulang na lang ipahubad niya sa akin. Napayuko ako nang humantad sa harapan ni Mama. Ang katawan ko, I know she's seeing red. Red marks from Tyrant's kisses, and red because of fury. Binaba niya ang suot kong shirt at maging ang boxer kung suot. Balak din ata niyang tanggalin upang masuri ako, but I stopped her. Nanginginig na ang mga kamay nito, kagaya sa akin. Alam ko namang isa lang ang gusto niyang kumpirmahin. Ma, we did it. Nanginginig kong pag-amin. Alam kong alam niya, ngunit alam ko ding ayaw niyang maniwala. 3 times. Mahinang pag-amin ko ulit. Kahit pa sobar sa 3 iyon, ayoko na mas lalo siyang magalit. Twice last night, 1 in the morning. Pero naputol ang aking sinasabi sa malakas niyang singhap na tila hindi makapaniwala. Shut up, Janine. I don't want to hear it anymore. How could he? And how could you? Galit na galit niyang tanong. Hindi mapigilan na tumatakas sa hikbi sa kanyang bibig. Nangihina itong napaupo sa kama. Iyak lamang ang sagot ko. I know, it's a torture for her knowing that her daughter did it. I'd even have the audacity to tell it how many times in front of her face. I must seen her to be exact. Bakit? Bakit, anak? Nanginig rin itong tanong. I remained standing, trying to fix my feet on the cold tiled floor. Marinang pikit at hindi makatingin. Nahihiya at hindi maipagtanggol ang sarili ko. Mas masakit pa yata itong nagawa ko kay Mama. I have no choice but to tell her the truth. Isang bagsakan para isahan ang sakit. Bakit niyo nagawa iyon? Uhaw na uhaw? Hindi makapagpigil? 3 pa, Janine. You are still young. Ma, I'm old enough. Marahas sa paglapit ng unan ang naramdaman ko sa bibig ko. Nagmulat ako at naging matalim ang tingin. Hindi tanggap na hinampas ako ng una ni Mama. Ayaw ka nang saktan, pero kung ganyang sagot ang ibibigay mo sa akin, I think you are immature. Dad mo lamang aligal at hindi kung paano ka mag-isip. Didn't I raise you well? Kumukuyog ang kamao ko sa pagtama ng mga salita sa puso ko. What if Tyrone is still here? Ano? Hindi lang 3? Aaraw-arawin ninyo. Masakit marinig iyon kasi totoo. Paano kung inamin ko pang higit sa 3? Mas masakit na mula pa iyon kay Mama. Ganun ang kaagad ang kababaan tingin niya at agad na nawala ang tiwala. I didn't know I'm raising a bitch daughter. I am very, very disappointed. Kasabay ng pagtalikod niya, ang pagpikit ko at pagtulo ng masaganang luha. Her words are like a sharp knife that went to stab me multiple times. Kulang na lang ay sabihan niya akong pokpok, kalad ka rin, at walang direksyon sa buhay.